Magandang hapon sa inyong lahat mga kasari-sari. Late na si Ate Tintin. Anong petsa na ngayon? Ngayon lang ako ulit nakabalik mga kasari. Kasi nga, sa totoo lang no, maraming hinarap na problema si Ate Tintin ukol sa tindahan at yan ang aking Imam Marites sa inyo. Kayong mga may tindahan dyan, alam kong makaka-relate kayo dito sa aking sasabihin. At sa mga wala namang tindahan, makinig ng maigi kung gusto mong magkaroon ng tindahan. Hindi ko ito sasabihin sa inyo para mga kasari no, ay umatras kayo sa pagkakaroon ng tindahan dahil meron akong bad news na ichichismis sa inyo. Pero, nasa sa inyo naman yun mga kasari kung paano ninyo haharapin. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag niyong kalimutan, mag-subscribe ka na sa Palawen Yang Tindera. Pakilike na rin aking video mga kasari kung may natutunan ka at syempre kung isa ka sa nakakaranas ng ganito na masamang balita sa ating mga may maliit na sari-sari store. Kaya, umpisa na natin ang masaya nating chismis. Magandang hapon sa inyong lahat mga kasari-sari. Ito na naman si Ate Tintin, ang inyong Palawen Yang Tindera. So pagpasensya nyo na medyo maingay yung pusa dito sa amin mga kasari. So, alam nyo ba mga kasari no? So anong petsa na ngayon? No? Ilang araw na lang matatapos na yung kalahating buwan ng January mga kasari. At syempre sa Titintin halos kalahating buwan na nawala mga kasari. Alam niyo mga kasari no, so dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa makinig ng maigi sa lahat ng mga taga-lungsod ng Puerto Princesa. Ito yung matinding kinakaharap naming mga may tindahang maliit kasi malaki talaga yung problema namin ngayon. Gaya ng sabi ko sa inyo no, syempre tayong mga gustong maging legal ang ating negosyo, talaga namang gusto natin na maayos lahat. So taon-taon nagre-renew tayo ng permit at taon-taon din yan din yung nagiging problema ng ating mga kasari kasi taon-taon dito sa amin may mga bagong implementation no mga kasari at hindi lang basta implementation ang kinakaharap namin mga may tindahan. Syempre isa na riyan yung ngayong taon na matindi ang pagtaas talaga ng bayarin ng isang may sari-sari store. So dito sa amin matindi yung singilan mga kasari. So ito pauna lang, hindi ko sinisiraan yung gobyerno. Ito ay opinion ko sa mga nangyayari mga kasari kasi ito talaga yung nangyayari no. So last year ang aking binayaran last year sa permit ay halos nasa 7,000. Yung 7,000 na yun permit lang yun, hindi pa kasama yung mga anik-anik na hinihingi, hindi pa kasama din yung fire, iba yun mga kasari, magkahiwala yun at kung ano pang mga certificate na hinihingi, iba rin yun si SSS, iba rin yun si Pag-ibig which is mandatory na siya mga kasari. Ito yung ngayon pag nag-renew ka ng permit mga kasari no, ay kailangan mo nang pumunta ng zoning. Di ba nagulat kayo? Tindahang maliit may zoning. Pero syempre bago yan, dito muna tayo sa magkano ba ang bayarin namin sa permit pa lang. Hindi pa kasama yung kung anong mga anik-anik. Sa assessment pa lang. Mga kasari, yung dating nasa 6,500 to 7,000 ang binabayaran ng isang tindahan. Alam nyo ba, yung kanyang bayarin kapag nag-renew siya ngayon, maghanda siya ng 10,000. Yes po, ganun kataas ganun kalaki yung itinaas ngayon ng permit. Hindi ko alam kung sa amin lang dito sa lungsod ng Puerto Princesa City, Palawan yung may ganyan. Hindi ko alam kung sa inyong mga barangay ba, sa inyong mga taga-ibang lugar ba na nararating na atitintin, mga kasari, ganyan na rin ba kalaki yung bayarin ninyo sa permit? Ito akin maliit lang na tindahan ito, pero ngayon, yung last year nasa 7,000 yung binayaran ko, ngayon ay talaga namang papalakpak ka, sisipol ka dahil sobrang taas na talaga nasa 10,000 na. Kita nyo halos 3,000 mahigit or 3,000 below ang itinaas ng isang may maliit na tindahan kapag nag-renew. At maliban pa dyan, no, mga kasari, hindi ka pa makakapag-renew. Yan ay estimated lang yan. Mahigit 10,000 talaga dapat ang bitbit mo kapag nag-renew ka kasi may mga kung ano na pang hinihingi dyan. Sa assessment pa lang yun, hindi pa kasama yung ibang bayarin mo sa City Hall. At ito yung pinakamasaklap. Maraming hindi nakapag-renew dito sa amin kasi nga karamihan dito syempre pag nagsasari-sari store ka, malit lang naman yung iba katulad sa akin no, nakadikit na kumbaga kasama na yung bahay ko. So usually ganun yung mga tindahan dito, karugtong na ng bahay. Yung iba, ito yung problemang mabigat na kinakaharap ng Palawen Yang Tindera din yung mga kasari kasi ito dati talaga meron na talaga tong tindahan noon pa. So gaya ng sabi ko sa inyo, sarili naman namin tong lupa. So dito sa lugar namin no mga kasari no, yung lupa ko, may sarili akong lupa, titulado na yun. Yung kay mother dito ay titulado na rin yun. Pero itong lupa na kinatatayo ng tindahan ko ay pamana ito ni mother sa kapatid ko. So yung isang pamana ni mother sa akin nakapangalan doon sa taas yun. Ito sa kapatid ko. So
dito ako nagtitindahan. Ngayon, mga kasari, ito ay hindi pa siya titulado. Bagamat amin na ito, nabayaran na namin ito sa NHA. Kumbaga, ang hinihingi na lang namin ay certificate galing sa asosasyon para kami na mismo yung magpapalakad ng mga papel dito para mapasa amin na magkaroon ng titulo. Meaning, bayad na lahat ng mga dapat bayaran. Taon-taon din ito nagbabayad ng tax, walang problema, mga kasari. Asing malinis na sa asosasyon, malinis na rin sa NHA. So, ang problema na lang namin, yung certificate na manggagaling sa asosasyon na ipahihintulot na pwede nang ilipat sa amin yung titulo. Kami na yung magpapalakad. Pero ayaw pang magbigay ni asosasyon. So baka may magsabi, tintin dahil pinag-uusapan natin. Pero bakit ka napunta? Kasi nga, magkasama itong problema na itong mga kasari. So, syempre, mga kasari, bago ka, kasi pupunta doon ngayon sa amin, dito sa amin mga kasari, bago ka makakapag-renew ng permit, bago ka man, o datihan ka na kagaya sa akin, mga kasari, dadaan ka na ng zoning. Zoning, kailangan mo pumunta para sa occupancy. Kailangan mo rin kumuha ng building permit. So, paano ka kukuha ng building permit kung hindi pa titulado ang iyong lupa? Paano ka kakuha ng occupancy kung hindi magbibigay naman itong si asosasyon ng permiso na certificate na ikaw talaga ay okay na sa lahat, no? Kasi yun ang kailangan, mga kasari. So, hindi makakuha. Kasi gusto ni asosasyon dito sa amin, bago mag-issue ng certificate para malipat sa amin, dapat daw lahat nakabayad. Paano kami? Bayad na kami, no? So, walang problema sa amin. Ang problema kay asosasyon para matransfer yung titulo na yun sa kapatid ko, para magkaroon na siya ng titulo na lehitimo. Pero ito na ngayon ang problema. Paano kung yung bahay mo ginawa ng kupong-kupong pa? So, hindi pa naman uso noon yung mga building permit na yan, mga kasari. Diba? So, wala pang building permit. So, wala rin siyang occupancy. No? Ito na ngayon. Hindi ka pwedeng mag-operate ngayon ng tindahan mo. Hindi ka pwedeng mag-renew ng tindahan mo kung hindi ka dadaan ng zoning, which is yun ngayon ang problema ng karamihan dito sa amin. Kasi ang dito sa amin, mga kasari, ay yung iba mga kubo-kubo lang. So, paano yun? Building permit pa more. So, kung kayo mga kasari, no, ay alam niyo yung Puerto Princesa, nagkakaragulo ngayon yung mga kagaya kung may sari-sari store. Hindi lang ako yung may problemang ganun, marami kami. Kasi walang makakapag-renew kasi nga dadaan ng zoning. Si zoning ngayon ay mas matindi. So, pahirapan. Sabi nga ng mga nababasa kong comment, kasi na brigada ito yung issue na yan, no? Sabi nga ng iba, parang tayong mga mahihirap, ito yun yung ayon sa nabasa ko sabi niya, parang tayong mga mahihirap ay walang karapatang magnegosyo. So, bakit daw nasabi? Kasi nga, paano naman daw yung nagsasari-sari store na inutang lang yung puhunan, which is totoo. Halimbawa, umutang ka ng 10,000, 20,000, pero pagka kukuha ka ng permit, maghanda ka ng 30,000. Oh, bakit ko nasabi? Kailangan mo maghanda ng 30,000. Mas malaki pa yung perang gagamitin mo sa pag-renew ng permit kesa sa magiging puhunan mo. Bakit, mga kasari? Kasi sa zoning pa lang, sangkatutak na ang kailangan, di ba? Maraming mga kung ano-anong hinihingi talaga, mga kasari. Siyempre, doon ka muna dadaan. Dito sa amin ganun hindi ko alam sa inyo kung anong style. Bago ka makapunta ulit kay assessment, dati kay assessment kami diretso. Bago kami papasok kay assessment, meron na yan kaming papel na i-fill out. Pero ngayon, i-fill out mo na yun, tapos diretso ka sa zoning, which is kung hindi ka maukihan, hindi ka rin makapunta kay assessment. So, yun yung matinding problema kinakaharap namin mga may maliliit na tindahan. Kasi nga, wala namang building permit. Kasi nga, yung mga bahay karamihan dito sa amin ay mga panahon pa ni kupong-kupong. Nahuhuli talaga kami mga kasari. So, yan ang problemang matinding kinakaharap ng inyong palawenyang tindera. So, ito sinishare ko lang yung journey ni Ate Tintin. So, kung tatanungin ninyo ako, Ate Tin, nakapag-renew ka ba ng permit? Abay, nahihi akong sabihin, wala ako nakapag-renew. Totoo, mga kasari, hindi si Ate Tintin magpa-plastic. Hindi talaga ako nakapag-renew ng permit. So, yung permit naman, isang buwan yan. Yung schedule namin na pagre-renew ng permit, isang buong January. Pero, bibigyan ka ng hanggang 3 buwan. So, January, February, hanggang March katapusan yan yung palugit. So, mag-iikot dito si City Hall. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mangyayari. Hindi ako proud na hindi ako nakapag-renew ng permit. Pinapakita ko lang sa inyo yung journey talaga ng isang tunay na nasama sa pamumuhay na yung buhay ko ay dito lang sa pagtitinda. Alam niyo, mga kasari, no, ito ang realidad. Pagka kayo umakyat na ng 40 pataas, no, kagaya sa akin, tapos wala naman kayong natapos, mahirap maghanap dito sa atin ng trabaho.
Oh, aminin nyo. Kaya nga, di ba tayo pinili nating magtinda-tinda para kahit paano ay magkaroon tayo ng income. Lalo na dito sa amin sa Palawan. Kakaunti lang yung mga kasari yung trabaho. Kaya yung ibang mapapansin niyo pumupunta pa ng Manila, pumupunta pa na ibang lugar. Kung kayo ay taga Puerto, alam nyo yan. Kunti lang yung trabaho dito. Paano na lang kung 40 pataas na ang edad mo? So, yun lang yung aking masishare mga kasari. Sa ngayon talaga hindi pa ako nakapag-renew ng permit kasi yan yung problemang malaking kinakaharap ng inyong palawin yung tindera. At sinishare ko yan sa inyo kasi hindi ko alam kung kayo yan din yung nararanasan ninyo dyan sa inyong lugar. So naisip ko, dapat tulungan tayo ng gobyerno. O sa totoo lang, no, yung puhunan ko, nasa 20,000 lang nung nag-start ako. Tapos pag magre-renew ako, mas malaki pa yung aking ipang-re-renew doon sa naging puhunan ko. Sus Mariusip talaga. So hanggang dito na lang sa titintin mga kasari. Hindi ko makuhang tumawa ng husto nung mga unang linggo nung nalaman ko yun mga kasari. So yung kabilang tindahan din hindi rin nakakapag-renew yung kakompetensya na titintin dyan sa unahan. So yan yung aming problemang malaki. Kailangan ng building permit. Paano kukuha ng building permit kung hindi naman titulado ang iyong lupa? Paano ka magkakaroon ng titulo kung si asosasyon iniipit yung certificate kasi hindi pa daw lahat nakakabayad? So yun yung matinding problema. Bagamat dito sa lugar ko, karamihan dito sa amin ay may mga may titulo na. Ito lang talaga yung walang titulo sa amin pero okay na siya. Bayad na to kasi 25 years to pay ito pero bayad na namin. Walang problema. Yung problema na lang ay yun nga sinasabi ko sa inyo, certificate para kami na magpalakad ng pagpapalipat ng pangalan sa amin, no, mga kasari, from NHA to dito sa pangalan ng individual. Pero yun nga yung problema, ayaw pa nilang magbigay kahit nabayad ka na. So matinding problema ang kinakaharap na inyong palawan yung tindera, kaya sana wag naman kayo mag-unsubscribe mga kasari. Maki-join kayo sa dalamhati ni Ate Tintin, please lang. Char. So hanggang dito na lang sa Titintin na eto pinapakita ko lang ito sa inyo mga kasari, yung realidad ng buhay ko dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung journey ko sa pagtitindahan. Abangan ninyo, makakarenew nga ba si Titintin ng permit ngayong taon na ito o hindi? So, paano? Magkita tayo sa sunod na vlog na Titintin. Gaya nga ng palagi kong sinasabi, mag-iingat tayong palagi, mga kasari.